Kamusta mga kaibigan? Ako po si Pastor Ryan Balagot ng Lifespring Bible Baptist Church, San Pedro, Laguna. Nandito po ako para magbahagi sa inyo ng tungkol sa Panginoong Hesus. Pero ito po ay ikukwento ko na gamit itong binigay sa akin. Ang tawag po dito ay sinulid ng pag-asa. Bakit po pag-asa? Sapagkat ang tunay na pag-asa ay matatagpuan lang sa ating Panginoong Diyos. Simulan natin. Ang unang kulay ay dilaw. Ito ay nagpatungkol sa ating Diyos. Lahat ng bagay na ito ay nagsimula sa Kanya. Ang langit, ang gintong nilalakaran sa langit na tahanan ng Diyos. Pero sa mga ginawa na kabutihan at magaganda ng Panginoon, pumasok pa rin po ang kasalanan kay Adan at kay Eva sa panunukso ng dyablo. Lahat po tayo ay makasalanan. Ako, ikaw, napansin niyo po ba na kahit hindi natin turuan yung ating mga anak, ako, na magsinungaling, na magmayabang, na magdamot. Wala po nagtuturong magulang yan. Pero di ba lumalabas sa kanila? Dahil po makasalanan tayo. At dahil sa kasalanan na yan, sabi po ng Biblia, tayo po ay mapaparusahan. Tayo nga po, bawal lang magtapon ng basura, may parusa. Maglakad sa hindi dapat lakaran, may parusa. Ang Diyos pa po kaya. Hindi dahil hindi siya mabuti o mapagmahal. Kasama po sa kanyang ugali yun, sa kanyang character. Pero siya rin po ay banal. Siya rin po ay may hustisya. Kaya po, kailangang may kabayaran ang kasalanan. Itim. Pero, ang Diyos rin po ang nakapag-isip ng paraan. Ang paraan po niya ay ang pula. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang Panginoong Hesukristo. Siya po ay nagkatawang tao, nahirapan, napagod, nagutom, naging katulad natin. Pero siya po ay ipinanganak para mamatay. Sa mga magulang, wala pong gustong ganun sa kanyang anak. Pero ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para pagbayaran ng kasalanan mo at kasalanan ko. Ganun niya po tayo kamahal. Kaya siya pula dahil dumanak ang dugo ng Panginoong Jesus. Tunay po siyang namatay, nalibing at muling nabuhay na maguli. Para sa iyo at para sa akin. Yun po yung gospel, yun po yung mabuting balita. Mamamatay po tayo, paparusahan tayo dahil sa kasalanan, pero binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. Sa Kanya nanggaling yung solusyon. At kung tatanggapin natin, mananampalataya tayo, mananalig tayo sa ginawa ni Jesus Christ, ng Panginoong Hesus sa krus. Siya po ang tanging daan, hindi po relihiyon, hindi po mabuting gawa, hindi po baptismo, hindi po pagsama sa anumang simbahan. Tayo po ay maliligtas. Yun po ang sabi ng Bible. I am the way. Siya ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Hesukristo. Only Jesus Christ. At panghuli, dahil po kay Jesus, pwede po tayong mapatawad sa ating mga kasalanan. Mula sa itim, magiging puti. Papatawarin po tayo ng Panginoon. Nandun po ang kapatawaran. Nakikita ng Diyos, hindi na yung kasalanan natin, pero yung ginawa ni Jesus para sa atin. Pwede pong maging maputi tayo sa harapan ng Panginoon. Regalo po yun, sabi po ng Bible, sabi po ng Biblia. The gift of God is eternal life. Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Katulad po nitong polo ko, binigay po ito ng isang eskwela sa akin. Tapos ang binigay sa akin, sabi, Pastor, meron pong resibo yan kapag mali yung
Size, bigay nyo lang, papalitan agad. Napansin ko, kakaiba yung resibo. First time ko na may ganitong resibo. Gift receipt. Walang presyo na nakasulat, pero pwedeng ipalit. Ano po ibig sabihin nun? Hindi kailangan ng presyo yung ginawa ng Panginoon. Hindi kailangan nakasulat yung halaga. Dahil wala talagang halaga, priceless, yung ginawa ni Jesus Christ para sa iyo, para sa akin. Kaya yung resibo sa krus, wala yung presyo. Bakit hindi mo tanggapin, kaibigan, anak, nanay, tatay, yung regalo na yon para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? At ang green, panghuli, pwede tayong makakilala sa Panginoon pa. Pwede tayong magkaroon pa ng paglago sa pagkilala natin sa Panginoon. Mga kaibigan, kung gusto niyo po pong malaman ang mga tungkol dito sa pinag-usapan natin, punta lang po kayo sa website sa baba. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat.